pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Kawikaan 31, talatang 10 hanggang talatang 12. Ito po ang atin pong mababasa. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Talatang 25, ang sabi po diyan, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambayanan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa mga pamilya, salamat sa mga sambayanan. At ang sambayanan po na ito, Panginoon, ay binubuo kasama sa bumubuo ang isang ina. Panginoon, salamat po dahil Ikaw, Panginoon, ang siyang bumuo ng aming po mga pamilya. Hindi man po makita namin na buong buo ang mga katangian na makikita sa bawat ina. Pero alam po namin, Panginoon, sa tulong at biyaya na nagmumula sa iyo, ang mga ina, Panginoon, ng bawat pamilya na ito ay iyo pong huhubugin, iyo pong lililuking, Panginoon, at iyo pong aayusin ang bawat aspeto ng kanila pong mga buhay. Panginoon, habang binubulay po namin ang mga salita mo na ito, ikaw po ang siyang gumalaw at gumilos sa amin po kalagitnaan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga salita mo na aming pong binasa at gamitin mo po ang iyong abal lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At dayaan mo po na habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo na ito, Panginoon, ay tumimo sa amin po mga puso, magsilbing aral sa bawat isa po sa amin, lalo tigit sa mga ina ng tahanan. Salamat po sa basbas, salamat po sa tagumpay, sa iyo po ang papurihan, sa iyo ang paluwalhatian, kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, ibigay po natin yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Glory to God in the highest. Ito na po kayo. A wife and a mother of noble character. Yun po yung atin pong pag-uusapan. Ang asawa o ang isang ina na meron pong natatanging katangian. Dito po sa talata po na ito, in the book of Proverbs, Kawikaan, chapter 31, sabi nga,
The book of Proverbs ends with a picture of a woman of strong character. Nagwakas at tapos ang aklat po ng kawikaan sa paglalahad ng isang babae o kababaihan na masasabi po natin merong matinding katangian. Merong kakaibang mga katangian. Buong buo from chapter 31 verse 10 hanggang sa matapos po. Yan po ay paglalathala o pagpapakilala ng isang ina na talagang very strong na masasabi po natin, matatag. Opo. Kaya nawa, yung kanyang katangian ay makita rin po natin na masupungan din po ang bawat isa po sa atin na tayo po ay lumalakad sa ganyang pong kalalagayan. Yun nga po, ulitin ko lang, the book of Proverbs ends with a picture of a woman of strong character. But some people have mistaken idea that the ideal woman in the Bible is retiring, servile, and entirely domestic. So, para bagang yung ating pong dating kaalaman, pagkakilala, pag pinag-usapan ang babae o ina sa loob ng tahanan, na para bagang siya ay walang pakinabang. Na ang babae ay para bagang alipin lang. No po? No po? Isa pa po. Na para bagang ang babae ay pambahay lang. Para sa tahanan lang. No po? Dito po malinaw po na itinuturo po ng mga talata yung pong mga matitinding katangian ng babae o ng babae, mga babae na tinutukoy po dito po sa Kawikaan 31. So pag-usapan po natin sa tema, what are the biblical description of an ideal woman? Ano-ano po ang mga pagtuturo ng Biblia? Paglalathala ng Biblia patungkol po sa mga babae na talagang kahanga-hanga. Amen? So, hopefully, by the grace of the living God, habang binabasa po natin ito, pinag-aaralan po natin ang mga talata po na ito, masumpungan po natin ang ating po mga sarili na umabot man lang kahit na 70% o 60% o 50% sa katangian ng ideal woman po na ito. Mas maganda kung 90%, ano? Hindi naman buo. Wala po kasi makakabuo nito. Malagay ko eh. Yun ang aking pagkakaalam. Ano po? So, in other words, this woman is an excellent wife and ideal mother. Amen. So, yan po tayo iikot. Excellent wife and ideal mother. Yan po yung ating pong iikutan. So what are the characteristics of an excellent wife and ideal mother? Ano-ano ang mga katangian ng tinatawag na magaling na asawa at kahanga-hangang ina? Bago po natin talakayin, kumusta po yung mga ina? Kumusta po ang mga asawang babae? Are you an excellent wife to your husband? Are you an ideal mother to your children? Yun po yung atin po iikutan. So, ano-ano po ang mga katangian? Una, nasa talatang 10 hanggang talatang 12. The first characteristic of an excellent wife and ideal mother, yung pong
unang katangian, it is all about her faithfulness. Her loyalty. Faithfulness. Sabi po ng talatang 10 hanggang talatang 12, who can find a virtuous and capable wife? She is more precious than rubies. Sabi po sa Tagalog, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Amen. So, kumusta po mga kalalakihan ng inyong asawa? Mabuting asawa ba? Capable wife? Excellent. Kapag ka ang inyong asawa ay capable, excellent, para ka raw tumama sa sweepstakes, para ka tumama sa loto. No? Ang halaga ng mabuting asawa ay higit pa sa pagkakamit ng mga rubis, ng mga kayamanan. In other words, pag meron kang asawa na mabuti, bukod sa mabuti, maganda pa. Pero po bang maganda pero hindi mabuti? Meron? Marami. Marami pong maganda pero hindi mabuti. Amen? Kaya maganda na sana, maganda na, maganda pa ang kalooban. Ito ba? Mabuti pang asawa. So, kapag ka meron kang ganyang klaseng asawa, you are so blessed. Amen? We are so blessed. Opo. So, kayo po mga anak, na meron pong ganyang klaseng nanay, mapalad po kayo. Amen? Kayo mga asawa, lalaki, na meron ganyang klaseng asawa, sobrang palad po ninyo. Amen? Higit pa sila sa ginto. Higit pa sila sa anumang uri ng kayamanan. Amen? Sabi ng verse 11, her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya. Tiwala. Yan po ay isang napakahalagang katangian ng isang tinatawag na pag-aasawa o asawa. Sabi nga, she brings him good, not harm, all the days of her life. Yun ang mabuting asawa. Ang idinudulot niya sa kanyang asawa, ibinibigay sa kanyang asawa mabuting bagay. Hindi sakit ng ulo. Hindi sama ng loob. Hindi hinanakit. Pawang mabubuting bagay ang kanyang iniisip, alang-alang sa kanyang asawa, at alang-alang sa kanyang mga anak. Amen. Ang salitang faithfulness sa Tagalog, katapatan. Amen. Sa pag-aasawa, napakahalaga ang katapatan. Maging tapat ang bawat isa sa kanyang asawa. Amen. Bakit? Pag hindi ka naging tapat sa iyong asawa, humanap ka ng ibang mapapangasawa, humanap ka ng ibang aasawahin. Hebrew 13:4, mananagot po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Katapatan. Ganyan kahalaga. Pag tapat ka, madaling ilapat ang tiwala. Amen? Madaling ibigay ang tiwala. Kaya ang tiwala, hindi dapat sinisira. Ang tiwala, pinapahalagahan. Inaalagaan. Upang sa ganon,
Saan man lupalop ng mundo ka magpunta, walang iniisip na mga kaguluhan sa utak ng iyong asawa kung saan ka nagpupunta. Vice versa po yan. Lalaki man o babae. Amen? So, sabi nga po, having a good wife brings good life. Mga kalalakihan, for you to have a good wife, it leads to bring good life. Amen? Kaya, pwede rin balikan po natin yung mga pinag-usapan po natin na yan. At, even more, or even, you are famous, you are rich, you are influential man on earth, if you have a nagging wife, you live in miserable life. Tama ba mga kalalakihan? No? Gano'n ka man ka famous, gano'n ka man kayaman, gano'n ka man katanyag, kung ikaw daw ay merong asawang nagger, nagger, you live in a miserable life. Kaya, mga asawang babae, paano po ninyo tinatrato ang inyong mga asawang lalaki? Diba? Kasi very common para bagang maraming babae o maraming asawang babae na ninanag nila yung kanilang asawa. Nagger. Kaya dahil ka yun ang sinasalitaan mo na kung ano-ano, mga negatibo, mga pananalita ang iyong asawa, ang nagiging resulta, unhealthy relationship. The Bible said, mas mainam pang matulog sa ibabaw ng bubong kaysa makasama sa kwarto ang maingay na asawa, ang nagger na asawa. Hello? Gugustuhin pa raw ng mga lalaki na matulog sa ibabaw ng bubong kaysa makasama sa isang kwarto yung madaldal na asawa. Are you with me? In other words, mga kapatid, meron pong dalawang bagay. Sabi nga, there are two key words na dapat po natin pakatandaan. Una, heart and trust. And the other one is love and faith. Amen? Puso, pagtitiwala, pagmamahal, pananampalataya. In other words, marriage is a matter of the heart. It is a matter of the heart. Pusoan po ito. Hanggat nandiyan ang pagmamahal, pwede matakpan ang lahat ng uri ng mga pag-uulang. Hatred stirs up strife, but love covers all transgressions. Amen? So, hanggang diyan, nandiyan, makakapagtiis ka. In other words, mga kapatid, a wife has no problem submitting herself in obedience to a husband who loves her and shows it. Ulitin ko po, ang mga asawang babae po ay walang problema sa kanila to submit themselves and obey to their husband. Sino yung asawa na yon? Yung asawang lalaki na nagmamahal. Nagmamahal sa kanyang asawa at ipinaparamdam ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Nabati na po ba ninyo ang inyong mga asawa ng Happy and Blessed Mother's Day?
Aside from that, nabigyan ba ninyo ng gift ang inyong asawa? Mga anak, lalo na meron po kayong kakayanan. Nabigyan ba ninyo ng regalo ang inyong mga ina? Hello? Napasaya ba ninyo ang inyong ina? So, kailangan po natin makita yung mga katotohanan po na ito. Bakit kailangan po natin gawin ang mga bagay po na ito? Sa isang banda, a husband has no problem submitting himself in loving to his wife who loves him and shows it. Ganun din. Mga lalaki, walang problema po na mahalin po natin ang ating po mga asawa. Kung ang ating mga asawa ay nakikita po natin at nararamdaman po natin na sila po ay nagsasabit at ipinapakita ang kanilang pagmamahal sa atin. Amen? In other words, dito po sa dalawang pangungusap po na ito, the issue is all about taking an initiative. Ikaw, babae, mag-take ka ng initiative to submit to your husband. Hindi mong hahantayin na makita mo munang mahalin ka ng iyong asawa. You must first take an initiative. Ikaw naman lalaki, you must take first an initiative to love your wife. Amen? Huwag mong hahantayin din na magpasakop muna ang asawa mo bago mo siya mahalin. Nakuha ninyo? Ikaw o ako ang dapat mag-take ng initiative. Pag ginawa po ng bawat isa po sa atin ang initiative na ito, ganda. Diba? Madidevelop yung tinatawag na healthy and loving relationship to each other. Mga anak, you must take first an initiative to respect and to obey your parents. Amen? Madali na po sa mga magulang ang mahalin ng mga anak. Amen? Kaya lang, ang nakakalungkot, para baga sa ating kapanahunan, ang dami mga bata matitigas ang ulo. Dami mga bata malalayo ang kanilang loob sa kanilang mga magulang. Ano kaya ang dahilan? Alam niyo, number 1 na dahilan? Gadget. Unang-unang dahilan, ang gadget ay ginagamit ng kaaway. Para hindi ma-establish ang healthy relationship within our family. Amen? Her faithfulness. Yan po ang isa sa napakagandang katangian ng ideal woman. Ideal wife. Katapatan. Pagiging tapat sa kanilang asawa. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi nga, when husband and wife trust the Lord and trust each other, there will be happiness and overflowing blessing. Amen. Kapag ka ang mag-asawa daw, babae at lalaki, nagtiwala sa Panginoon, nagtiwala sa bawat isa, at maging katiwa-tiwala sa bawat isa, ang blessing
madaling nagpo-flow. Malaya ang flowing ng blessing. Amen? Pero kapag ka ang mag-asawa ay walang tiwala sa Panginoon, walang tiwala sa isa't isa, sa halip na bababa ang pagpapala, dadaloy ang biyaya, nahahadlangan, napupunta sa iba ang pagpapala. Amen? So, that is the first characteristic of an ideal or excellent wife and ideal mother. Amen? Dumating na ba sa punto bilang ina parang ginagaya kayo ng inyong mga anak? Nakatingin ang ating mga anak sa atin. Magugulat ka, sinusuot ang iyong sandals. Sinusuot yung damit mo. Diba? So, ibig sabihin, gusto ka niyang gayahin. Kaya nawa po, yung ehemplo, yung pong tinatawag na example, ay makita po nila sa atin having a good example. Amen? Mahirap yata yung sasabihin ng anak mo, paglaki ko, gagayahin ko si tatay, daddy, babaero, kasinggero. Namatay sa alak yung tatay ko, ipaglalaban ko siya. Diba may mga gano'n? Ipaglalaban daw. Didibain ko lahat ng mga alak. Tingnan mo, obra sa akin yan. Pag di susunod kayo mamamatay, be a good example. We are a pattern. Andyan ang mga supling, andyan ang mga bata, nakatingin sa atin. Amen? Minamasdan ka niya. Paano ka magsalita? Paano mo itrato ang asawa mo? Yung relasyon ninyo mag-asawa. Nakatingin ang mga bata dyan. Yung away, yung gulo, yung digmaan, yung balitaktakan ng mag-asawa na mga wala sa lugar. Nakatingin lang ang mga bata. But deep inside ng mga puso nila, there is something hurt. May sakit na nararamdaman pagka unhealthy ang relationship ng kanilang mga magulang. Are you with me? Faithfulness. Pangalawa po, her industriousness. Dito po sa verse 13 hanggang verse 22, mas mahaba eh. Sabi ko, bakit ang haba nito? Samantalang, yung kanyang relationship sa asawa, 2 talata lang. Pero dito, yung kasipagan, yung kasipagan, yung pagiging industrious. Dami, oh. Kaya, akala natin ang mga babae sa lumang tipan, bahay lang, alaga lang, halipin lang ng asawang lalaki. Pero hindi ah. Amen. Talatang 13, she finds wool and flax and busily spins it. 14, she is like a merchant ship, bringing her food from afar. 15, she gets up before dawn to prepare a breakfast for her household and plan the day's work for her servant girl. She goes to inspect a field and buys it. She is energetic and strong, a hard worker. Amen.
She makes sure her dealings are profitable. Her hands are busy spinning thread. She extends a helping hand to the poor. She has no fear of winter for her household. She makes her own bedspreads. She dressed in a fine linen and purple gowns. Amen? Very hardworking ang babae na ito. Amen? Masipag. Ano-ano yung kanyang mga katangian? Sabi nga the priceless woman is a hardworking woman. Amen? Bawal ang tamad. Amen? Kahit sa lalaki, bawal ang tamad. Ang sarap yata para kang tumama talaga sa sweepstick dito eh. May asawa kang ganito kasipag. Mapagkakatiwalaan mo sa mga businesses mo. Dealings. Connection. Mga anak, nahipon na po ba ninyo yung kamay ng inyong mga ina? Nasalat na po ba ninyo yung palad ng inyong mga ina? Yung mga palad na yan na kulubot na, sanay sa hirap, punong-puno ng mga paso sa pagluluto. Yan. Yun ba mga ina na madiskarte? Na hindi po pwede magmalaki ang asawa niya? Kasi meron po mga nanay o meron mga babae na walang diskarte. Pag iniwan ng asawa, wala na. Thank ka na. Amen. Hardworking. At ang pagtuturo for them to become a hard worker, bata pa lang. Pinaguhugas na ng pinggan. Pinaglalang paso na. Tinuturuan na ng gawain bahay maglaba. Amen? Naalala ko po yung napanood ko isang araw. Isang araw ba yun? Yung babae, namatay yung asawa niya. 6 ang anak na naiwan. Pero hindi naging dahilan yun para panghinaan ng loob. Para mawala ng loob. Nagsikap, labandera, naglabada. At yung isang anak niya, kasama niya sa paglalaba. To make the long story short, naitaguyod niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, 6 na anak, sa paglalaba. Napagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglalaba. At dahil nakatapos, sabi ng kanyang panganay, nanay, makatapos ako makapagtrabaho, hindi ka na uli maglalaba. Ako na ang bahala sa iyo. Ako magtataguyod sa iyo. Nangyari, nakatapos ng pag-aaral. Guminhawa ang buhay. Ipinapakita niya ang magarang tahanan, mayroong magarang sasakyan. Amen? Sister Flor, namatayan ng asawa. Pero hindi po doon natapos ang buhay. Nakita ko po at nakita po namin mga elder dito kung paano niya tinaguyod ang kanyang mga anak. Amen?
Hindi nasiraan ang loob. Kasipagan. Amen? Yan po ang isa sa napakagandang katangian ng excellent wife and ideal mother. Amen? The priceless woman is a hardworking woman, whether it be business, assisting her husband in family business, whether it is merchandising, buy and sell, pinapasok niya. Amen. At sa verse 15a, ang sabi po diyan, at saka 18b, ito po ha, 15a, she gets up before dawn to prepare a breakfast for her house. Amen. Maagang gumigising. Amen. Kumusta po yung mga nanay? Baka umaga na nagsiselfon pa. Diba? Pag sinabing maaga gumising, maaga rin natulog. Hindi umaga. Hindi po ba? Sa verse 18, sabi po diyan, 18b, her lamps burns late into the night. Eh, kita nyo, iba rito eh. Sabi ko sa kanina, maaga dapat matulog. Pero dito, hating gabi na natutulog. Diba? Gabi na matulog, kaaasikaso sa kanya mga sambayanan. Kasi ang trabaho ng mga nanay, 24 hours a day. Hindi ka tulad ng mga trabaho ng mga lalaki, 8 hours a day. Sila 24 hours. Amen? Tayo, yun ang mga magagandang katangian ng virtuous woman, ng capable woman. Sabi nga she works willingly to take care of her children. Kaya mga anak, huwag po ninyong mamasamain yung mga aral na iniaaral ng inyong mga magulang sa inyo. Huwag. Kasi po, darating ang araw, pag wala na ang inyong mga magulang, maaalala niyo sila. Maaalala niyo ang kanilang mga pangaral. At ang masakit na nandito, pangaral na lang ang maaalala ninyo. Yung tao na nangaral sa inyo noon, wala na. That is the reality. Amen. And she works willingly, not a matter of compulsion, but a matter of compassion. Amen. Willingly, hindi napipilitan na. Ginagawa nila ang mga bagay na yan bunsod ng kanilang pagmamahal. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, dapat lagi sinama niyo ang inyong mga anak. Para personal, marinig nila yung aral na dapat nilang marinig. Kailan uli itong aral na ito? Diba?
Kayo magbe-benefits eh. Kung sinama ang mga anak, sinama niyo ang inyong asawa, buong pamilya. Paglabas ninyo ng simbahan, iba ang flow. Amen? So, she works willingly, not a matter of compassion, but of compassion. In Proverbs, chapter 10, verse 4, chapter 13, verse 4, chapter 15, verse 19, alam niyo po, ang katotohanan nito, Proverbs has nothing good to say about laziness. Ang aklat ng kawikaan, wala po siyang pagpupugay o pagpuri doon po sa katamaran. Tinutulisa ng kawikaan ang katamaran. Bawal ang tama. Amen? Ang daming dapat i-work out. I-work out natin ating relationship to each other, a husband and wife, no? Mother to your father, mother to your children. Dami. I-work out natin ating kabuhayan. So, sabi nga, ng aklat po ng Kawikaan 13:4, ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hamari na masikap ay laging nagaganap. Amen? Ang tamad, puro pangarap. Walang katuparan. Bakit? Kasi nga, tamad. Amen? At ang pangatlo, her piety or her spirituality. Verse 25 to 31, ang sabi po diyan, she is clothed with strength and dignity. Verse 25. Ang kanya raw pong bihis, ano ito? Kalakasan at dignidad. That is the best modesty. Amen? Yan ang pinakamagarang kasuotan ng isang kababaihan. Nabubuhay na mayroong dignidad. Para bagang bibihira na ang mga babae ngayong ganyan. Hello? Maraming mga babae ngayon, walang dignidad eh. Pinahawakan ko ang kaso eh, nakikipag-inuman. Babae, sa kapwa lalaki. So, dahil nalasing, nagkaroon ng sexual harassment. Magre-reklamo sa barangay. Ikaw ito matino kang babae. Nasa bahay ka lang. Pero ipag-inuman. Ang ginagawa mo dyan, matino ka ba? Tell me your friend and I tell you who you are. Para parang common na sa mga kababaihan ngayon, mga lasengga. Lasinggera. Diba? Minsan yata, dahil pa ang mga lalaki sa lakas uminom. Kasi dignidad. Diba? Nasaan ang dignidad mo, hindi mo iingatan ang puri mo? Amen? Nasaan ang dignidad mo na ikaw ay nakikig-join dyan, nakikisama dyan sa mga kasamaan ng mga masasamang mga tao? Nasaan ang dignidad mo? Kung ikaw ay nakikisalamuha dyan sa mga marites, mga marisol,
Yung babae dito, bahay, trabaho, Diyos. Hello? Bahay, trabaho, Diyos. Pag gano'n na cycle ng buhay, magiging matagumpay. Amen? Hallelujah. Sabi nga, when she speaks her word are wise, not unwise. Tanyo, magsalita, yung ideal woman, bawat bukas ng bibig niya na sinasabi niya, merong katalinuhan. Matalino. Kasi, sa bibig mo manggagaling, sisipatin ka kung anong klaseng karakter meron ka. Amen? Sa bibig mong gagaling. Hindi mo sasabihin na, ideal woman ako, excellent woman ako. Ideal mother ako. Part of an excellency is all about the way you talk. Amen. Hallelujah. She clothed with strength and dignity. Hindi po nakukuha sa gara ng damit yan. Amen? Magara nga ang damit mo. Para mga Pariseo, nakasuot ng puti, ang loob, bulok. Tinutalik siya ng ating Panginoon yun. Kaya, maganda na rin mo, magara ang damit mo, magara din ang buhay mo. Magara ang loob. Ang mahalaga yung loob, hindi yung labas. Amen? Sa nabakbak nga yung alahas mo. Kung todo make-up ka. Kung todo paganda ka. Papogi points. Wasak naman ang loob. Sira naman ang loob. Sira ang buhay. Anong klaseng tao? Amen? Verse 28. Ang sabi po diyan, a woman who fears the Lord, she shall be praised. Amen. Ang nanay, ang babae, na merong takot kay Yahweh, siya ay papupurihan. Amen. Glory to God. Tapos sabi po diyan, her children stand and bless her. Bumabangon ang kanyang mga anak at siya ay pinagpapala. Amen? Bumabangon ang kanyang mga anak at sasabihin nila sa kanilang mga sarili, I am so very, very blessed because of my mom. Because of my mother. Because I have a mother like her. Amen. Proud yung mga anak niya sa kanya. Amen. Nirespeto siya ng kanyang mga anak. Bakit? Kasi po, karespeto ang kanya pong ugali at asal. Pinagpapala siya ng kanyang mga anak. Nireregaluhan siya ng kanyang mga anak.
ang ulo ng inyong mga ina? Ang susi lang po, takalan nyo lang po yung kanyang laro. Hindi bimpo. Tinubig ng Joey, lagay nyo ka. Lagay nyo 100, yung 1,000 pesos, di ba? Sana masakit na eh. Malakas magpagaling sa mga sakit ng mga kasukasuan. Yung tapal na yan. Wala ka tayo, bigyan ko na yung sikreto ha. Alam niyo na. Amen. Kaya nangyayari. Si nanay o si tatay ay nagtatapal. Eh, siyempre, puso na natin yun, di ba mga nanay, mga tatay? Heart na po namin yan. Puso na namin yan, mga magulang, na mag-bless sa inyo, mga anak. Pero, mas lalo kami sumasaya. Kapag kayo naman, ang mga anak, na mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai, na siya magtatapal. Amen? So, kailan ninyo napasaya magulang ninyo? Kailan? Baka sakali, ngayon pala. No? Her children stand and bless her. Amen? In other words, mga kapatid, hindi ang ganda ng kasuotan, kundi ang gara ng kalooban. That is the issue. Kaya maganda rin na sana meron kang ganda ng kasuotan at merong gara ng kalooban. Letter B, her husband bless and praise her. Amen. Bumabangon ang kanyang asawa. Oh. At kanya sinasabi, I am so blessed. Amen. Mapalad ako, pinagpala ako, dahil meron akong asawang ganito. Dahil mapalad ka, nasasabi mo, purihin ang Panginoon. Amen? So, mahalaga yung praising. Dahil mapalad ka, alam mong blessed ka, dahil meron kang asawang ganyan. Ang pinakatugon mo dyan, talagang pupurihin mo siya. Amen? Mga kalalakihan, are you blessed to your wife? Because you are blessed to your wife? Alam niyo, pagka blessed ang asawang lalaki kay asawang babae, hindi po mahirap ang purihin sila. Amen? Pero kapag hindi blessed ang asawang lalaki kay asawang babae, napakahirap na purihin sila. Amen? Hallelujah. Pwede po ba ang maglapit po yung mga mag-asawa? Lapit. Yung mag-partner. Mag-partner. Yan. Layo kasi may pagitan. Brother Ethel, hindi mo may asawa ka dyan. Parang si Romel, ito may asawa niya. Dyan. Ayun po kayo tayo. May partner na niya dyan. Ayun po yan. Si Samuel at si Jessica, si Angel.
Tapos sige tayo po kayo. Tayo yung may partner lang. Para ikakasal ko lang kayo. Maghawa kamay po kayo. Yun. Ayan. Ayan tayo. Representative 1, 2, 3. Ayan. 6. Tapos magharap po kayo. Magharap. Tapos sundan ninyo yung sasabihin lalaki. Sa lalaki ha. Ito lalaki, sabihin mo sa kanya. Tingnan mo siya mata sa mata. Sabihin mo sa kanya, darling, maraming babae na mabubuting asawa. Ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Amen? Ulitin ko, no? Maraming babae na mabubuting asawa, ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Kaya mga lalaki, sabihin niyo sa asawa niyo yan mamaya. No? Pag-uwi. Ganun din po, no? Sa mga anak. Pwede niyo po sabihin sa inyong ina, nanay, maraming babae na mabubuting ina, ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Amen? So, sa verse 30, gawa po na kayo. Thank you. Sabi po ng talata 30 po ng Kawikaan 31, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen? Mandaraya ang pang-akit. Lumilipas ang ganda. Yung asawa mo na yan na dati na napapangasawa mo ay 36, 24, 36. Ngayon ay 38, 38, 38. Dumiretso na. Diba? Nung dati pagka-sexy at pagkaganda-ganda, paglipas ng ilang panahon ay umangit na. Pero sabi nga diyan, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Pero yung babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen? So, sa talatang 31, yung conclusion, ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa pagpuri ng bayan. Amen? Mga anak, na mga narito, papasukin mo yung mga bata. Diyan ba mga? Pwede papasukin yung mga bata. Gusto ko lang, papasukin niyo lang muna sila. Lahat po, lahat ng bata. Lahat ng bata. Ang sabi po ng Biblia, mga bata, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sapagkat
sapagkat ito ay utos na may kalakip na pangako. Ang pangako, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay ang iyong buhay. So, bilang mga magulang o bilang mga anak na narito, pakinggan po ninyo maigi. Bakit ayaw tayo malingat sa paningin ng ating mga ina? Nung tayo mga bata pa, di ba? Ganyan yung mga ina. Ayaw malingat sa paningin ng mga ina. Kasi po, darating ang araw, bibilang ng buwan, bibilang ng taon, o baka hindi na tayo uli magkasama. Isa po sa realidad, habang bata, habang nandiyan sila, nandiyan ang mga magulang na talagang gustong lingapin ang kanilang mga anak. Kasi po, dumarating ang panahon, pag nag-asawa na ang mga anak natin, madalang na natin sila makasama. Minsan, mapalad. No? Mapalad po, isang buwan bago kayo magkita. Minsan naman, taon. At ang masakit niyan, minsan, kinamatayan mo pa na hindi kayo nagkita ng iyong anak. Kaya kinecherish mo nila yung mga panahon na yun ng ang mga bata pa yung mga anak. Bakit po tayo pinatutulog ng hapon? At bakit po yung mga magulang ngayon pinatutulog ang kanilang mga anak ng maaga? Bakit? Kasi po, mga kapatid, darating ang araw na ikaw o ako ay mapapalimus ng tulog. Darating ang araw, oras ng tulog, hindi ka makatulog. Amen? Bakit tayo pinakakain ng gulay at masusustansyang pagkain? Bakit po? Alam niyo po, para ikaw po ay maging malakas, malusog, at higit sa lahat, malakas na haharapin ang mga pagsubok ng buhay. Pagdating na ng panahon, ang mahirap niyan, wala na yung magulang mo. Ikaw na lang. Ikaw mag-isa. Bakit kaya tayo sabay-sabay na kumakain noon? Kasi po, darating ang araw, mag-isa ka na lang kakain. Darating ang araw, uupo ka sa hapat ng kainan. Hindi mo na sila kasama. That is the reality. Lahat ng effort ginagawa ng mga magulang. Dahil ang realidad, whether we like it or not, yung nanay, yung tatay na kasama mo ngayon, na nariyan sa iyong tabi, na nangangaral, nag-aalaga, nag-aaruga, minsan isang araw, ala-ala na lang sila. Ala-ala na lang kami. Ala-ala na lang ang mga matatanda.
ang haharap sa pagsubok ng buhay. Kayo na po ang magpupunyagi alang-alang sa inyong buhay. Alang-alang sa iyong sariling kinabukasan. Alang-alang sa kinabukasan ng iyong pamilya na iyong itatayo. Mga kapatid, hanggang nandiyan ang inyong mga magulang, nandiyan ang inyong mga nanay, na nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo. Huwag niyong masamain ang bawat aral at pangaral na kanilang sinasabi sa inyo. Hindi yan para sa kanila, kundi yan ay para sa iyo. Pakikinabangan mo ang bawat aral na iniaaral nila sa inyo. Pwede ko ba tayo tumayo na? Hallelujah. Habang tayo po nakatayo, pwede po magsama-sama ang bawat pamilya. Kung andyan ang iyong mga anak, andyan ang iyong asawa. Hallelujah. Glory to God. Awit po muna rin sa Panginoon. Patuloy po natin dalhin ang yakap ng ating Panginoon sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Patuloy din po natin kilalanin at damhin ang mga pagsisikap po ng mga magulang natin para sa atin. Mahal na mahal po tayo ng ating mga magulang. Anak. Hallelujah. Yes, Lord.
hayaan mo po, Panginoon, ang mga ina ng tahanan na ito ay magbigay ng liwanag para sa kanyang asawa, liwanag para sa kanyang mga anak, na ang buhay ng bawat sa amin, bawat isa, Panginoon, lalo din sa mga ina na ito, ang kanilang mga anak ay magkaroon ng pagnanais na tularan po ang buhay at naging buhay ng mga ina na ito. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, higit sa lahat sa mga nanay na mga nagsakripisyo. Patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga sambayanan. Patuloy na nagmamahal, Panginoon, malugod na pagmamahal na kanila pong ginagawa para sa kanila pong mga anak at sambayanan, Panginoon. Ang aking panalangin, patuloy mo po buklurin ang pagmamahal at pag-iibigan ng bawat tahanan. Ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Ikaw ang maging sentro ng aming sambayanan. Ikaw po maging sentro ng iglesia mo ito, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang iyong banal na presensya para ramdaman ng bawat miyembro ng aming sambayanan. Salamat po. Nagbubugay po kami sa mga ina ng tahanan. Nagbubugay kami sa papasalamat sa kanila po mga buhay. Sa bawat pamilya na kung saan sila po ay inilagay. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga ina ng tahanan na ito ay maganap po nila in excellent way, Panginoon. For them, Lord, to become an ideal woman, ideal mother, Panginoon, into their family. We are praying for every family, Lord. Bless mo po ang bawat pamilya. Bless mo po ang bawat tahanan. Ikaw po maghari sa bawat miyembro namin po sa bayanan. Sa mga bata, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon Diyos, na ang mga bata ito, ang mga anak, Panginoon, habang nabubuhay, habang malakas, ang kanilang ina ay iparamdam at ipadama ng mga bata ito, Panginoon, ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanilang pong ina. Sa mga asawang lalaki, Panginoon Diyos, dalangin ko po, mag-take ng inisyatibo, Panginoon, ng bawat asawang lalaki, iparamdam ang pagmamahal para sa kanilang asawa. Para sa mga babae na ito, Panginoon Diyos, ikaw ang siyang magtuklod ng bawat tahanan ng aming sambahayan. Pinapaabot po namin ang panalangin po namin na ito, Panginoon, alang-alang sa mga miyembro ng sambayanan ng iyong mga anak na ito, na wala dito ang kanilang mga mahal sa buhay. Ina-extend po namin, Panginoon, ang prayer na ito for them. Ipuin mo rin po sila. Ipuin mo rin po ang aming buong sambayanan. At ang aming panalangin, ang buong sambayanan po namin ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Thank you so much, Lord, sa mensahe mo pong ito, Panginoon. Ilagay mo po sa matabang bahagi ng puso at bawat sa puso namin ang mga salita mo po na ito. In the mighty name of our Lord Jesus Christ.